Pagpalang araw po, dito po tayo sa tahanan ni dating chairman, Guillermo Saldana sa Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. Ayan. Ayan, Dinadalaw ko po siya once a week upang Bible study kami sa mismong tahanan niya. Alam niyo po, sa buhay pananampalataya, lalo na pagka tumatanda ng tao, maganda po na dadala natin ng pagkain pangkaluluwa. Sa ayaw natin sa gusto, mamamatay tayo dito sa lupa. Kanya lang, ang kamatayan po, hindi natin alam kung kailan. Sabi nga, ang kamatayan din ay parang magnanakaw. Tanging Diyos lang ang nakakalam niyan, kaya abang tayo malakas, mabuting bagay na yung salita ng Diyos ay pinagsasaluhan po natin. Amen po ba? Siyempre, amen naman. Isang po ako po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa Barangay 97, Sony, District 1, Tondo, Manila. Tayo mag-aaral. Dala ko po amen ang Biblia ng mga pastor. Pero bago tayo papalaw, tayo muna ay panandali mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay pagkain ng aming kanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero kapag dumarating po mga malalaking problema, isa lang po sinasabi ng tao, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay ang sabi nila. Lahat naman po mayaman, may hirap. Pag dumating ang problema, ang akala nila, pag namatay na sila, tapos na. Hindi po nagtatapos sa kamatayan niya. Sapagkat ang buhay natin, meron tayong physical, meron tayong spiritual. Pagkatapos po dito sa ibabaw ng lupa, para tayong turista rito, kaibigan. Naglalakbay lang po tayo rito o nakikirahan lang tayo dito sa mundo ito. Pagdating ng araw, tayo po'y mamamatay. Lilipat naman tayo ng ibang lugar. Yun ay lugar ng espiritu. Spiritual world kung tawagin. Lugar ng mga espiritu. Kaya huwag niyo pong isipin, ang buhay dito lang po magwawakas. Hindi. Mas malupit na po pag nasa spiritual na po tayong kalagayan. Bakit? Halimbawa, ang simbahang Katoliko, meron silang aral, meron silang doktrina, na kapag namatay daw ang mahal nila sa buhay, huwag silang mag-alala. Dahil ipapanalangin naman sila kada okasyon. Halimbawa, birthday. Yan. Pagmahal na yung undas. Para yan ay ginagawa nila araw-araw po. Especially, pumapasok naman po ako sa mga simbahan ng Katoliko. Doon sa Newland, kung tawagin sa may San Pablo. Malapit sa San Pablo ito yan, sa Newland. Kada linggo po, pumapasok ako doon. Nung nakaraan, may binabanggit silang mga santo na yung santo mga binabanggit nila, mga patay na rin. Pero hinihingi nila ng tulong na sana yung nasa purgatorio, anguin sila. Kita nyo, nasa purgatorio po sila. Yan pong kahinatnan ng Katoliko. Purgatorio. Kaya sabi nila, huwag kayong mag-alala. Ikayo naman yung pagdadasal. Ganyan sila. Ganon din po, minsan sumama po ako sa libing ng aking bayaw. Minisahan po sa San Pablo. Yung giniba nila ngayon. Sabi ng pare doon, kunin mo yung kaluluwa ni ganito. Isama mo sa iyong kaharian. Kita niyo po. Hindi po sila nakakatiyak sa kanilang kaligtasan. Kaya patay na sila, pinagdadasal pa. Hindi po ganon ang Biblia. Kaya nga po may pangangaral upang ipaalam sa tao, bago ka mamatay, ito ang sabi ni Jesus. Dito po sa San Mateo 4:17. Ganito po ang sinabi ni Jesus. After na siya mabautismuhan sa Jordan River ni Juan Bautisma, ay Juan
Bautista na nagbabautismo, ang sabi ni Jesus ay ganito po. Mateo 4:17. Magmula noon nangaral si Jesus. Nagministeryo po si Jesus sa lupa, dito sa mundo natin. Itinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Ibig sabihin po, makasalanan po ang tao. Kaya sinabi niyang magsisi kayo at talikuran. Hindi lang po sapat ang pagsisisi, kaibigan. Kailangan po lakipan yung pagtalipod. Halimbawa, babayhero ka. Nung marinig mo ang aral ni Jesus at tinanggap mo ang aral ni Jesus, dapat sundin mo si Jesus. Dapat huwag ka nang magbabae. Kung may asawa ka, doon mo na lang ituhon ang iyong pagmamahal sa asawa mo. Yun ang sinabi ni Jesus. Magsisi kayo. Okay, sige po. Kasi sa batas ng Diyos, kapag nag-asawa ka, hindi ka pwede mag-asawa. Pwede kang mag-asawa pag patay ng asawa mo. Malaya ka na. Pero may mga reliyon, pinapaintulot ng kanilang doktrina na pwedeng mag-asawa ng higit sa isa sa kanilang reliyon. Pero sa turo ni Jesus, minsan lang mag-asawa ang tao. Kapag patay na ang asawa, pwede ka nang mag-asawa. Yan. Tandaan niyo po yan. Kaya sabi ni Jesus, magmula noon nangaral si Jesus na tinuro niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kapag hindi po tayo nagsisi at tinalikuran ng kasalanan natin, hindi tayo paghaharian ng langit. Kaibigan. Naalala niyo pa po yung Lord's Prayer doon sa Mateo 6:10. Dumating nawa ang kaharian mo dito sa lupa. Kapag binibigkas mo yung Lord's Prayer na yan, iniimbitahan mo ang Diyos na maghari sa iyo, kaibigan. Paano ka paghaharian ng Diyos kung hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan? Hindi mo tinatalikuran ng iyong kasalanan. No. Hindi ka paghaharian. Isa sa mga batas yan. Para pagharian ka ng Diyos, pagsisiyan mo ang iyong kasalanan. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Ano po? Hindi yung at saka na lang ako magsisisi pag malapit na akong mamatay. Meron mang ganyang katwiran na tao. Tsaka na lang. Sa aking karanasan po, sa isang pagkakataon, meron po akong nakainkwentro pulis. Niyaya ko siya mag-Bible study. Sabi po ng nasabing pulis, ayaw ko. Sabi ko, ba't ayaw mo? Di ko alam na pulis yun eh. Basta, balikan mo na lang ako pag hindi na ako pulis. Pulis pala siya. Naisip ko kaya ayaw niya ng Bible study. Siguro, marami siyang ginagawang kalokohan sa pagiging pulis. Alam niyo naman po yung mga pulis eh. Hindi naman lahat pulis ay meron din pulis na matino. Pero karamihan, pag sinabing pulis, alam niyo na kung anong gawain ng pulis. Kaya nga nauso yung salitang potong caps. Potong. Diba sa panahon ni Ping Lacson yun eh. Sabi ni Lacson eh, nung PNP chief siya, potong. Marami siya nahuli nun, nangungutong. Pinadismiss ni Ping Lacson. Ngayon, sa buhay nating ito, meron nakapagsabi sa akin na nagretiro na yung pulis.
So sa madalit salita, binalikan ko. Sabi ko sa pulis, oh, retirado ka na pala. Sabi mo, pag retirado ka, babalikan kita. Nung una, medyo siya, madulas eh. Nag-iiyaw siya ng isda. Sa isip ko, nag-iiyaw para toma-toma. Ngayon sabi ko sa kanya, ikaw may sabi, usapang lalaki to. Lalaki ka, lalaki ako. Nang inalok kitang Bible study, ano sagot mo? Pag hindi ka na pulis, pag retirado ka na. O retirado ka na ngayon, buti nalaman ko, retirado ka na. Hindi nasukol siya, kumbaga sa chess. Checkmate siya. Sige. Sabi niya, pero madali lang. Tumatawad pa, madali lang daw. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Ako na nagsabi, 5 minuto. So, sinabi ko yung salita ng Diyos, yung aral ni Juan Bautista sa mga men in uniform. Yung kotong. Alam niyo, pagkatapos kong basahin yung sulat ni Juan, ang sabi ng kapatid, kapatid ng pulis, at meron pang dumating na isa, pulis din pala. Kanya nakasibilyan. Taga ron din sa lugar nila. So, 2 pulis na isang retirado, tsaka yung active. Ang sabi ng kapatid ng pulis, yung retirado, sige. Lagot kayo. Yun ang ginagano pa yung kapatid niya. Lagot ka. Kita niyo? Yung nasabing pulis po yun, nakabili siya ng property sa isang lugar. Maganda. Isipin nyo, saan ka kukuha ang pambili? Kung umasa ka lang sa sweldo ng pulis. Involved po yung pulis na yun sa na wanted sila nung araw. Dead or alive. Dahil isang maliit ang pera. Pinagati-hatian nila. Kaya na wanted sila. Sabi ko sa loob-loob ko, kaya pala nakabili ka ng property ah. Pero alam niyo po, yung pulis na yon, hindi naman kasi sabi niya madali lang. Yan. Sabi ko, 5 minutes lang. Wala pa 5 minutes na, tapos na ako. 4 minutes lang, tapos na ako sa Bible study. Kasi baka ayaw na sa susunod eh. Sa isang pagkakataon, binalikan ko na naman. Buti nagkita na naman kami. Umuwi. Gusto ka na, kao? Ito. Halika, Bible study na tayo, kao. Nag-open na siya sa akin. Hindi naman sinabing involved ako sa ganyan eh. Pero alam ko naman involved siya sa ganyan. Kaya alam ko yung istorya nila eh. Nasubaybayan ko rin eh. Hindi ko na lang pinamukha sa kanya. Na, yung ginawa nila. Ngayon patay na po yun eh. Ngayon sabi niya, alam mo, sabi niya, ngayon nakikinig na ako ng salita ng Diyos. Yun. Doon sa kanilang lugar na kung saan siya bumili ng property, sayang hindi ko napuntahan yung property eh. Sana hindi. Kaya sabi ko sana makarating ako doon sa kanila. Sa Mering Batangas eh. Yan, siya nang nagkukwento ngayon. Nakikinig na ako sa mga nangangaral sa akin. Mabuti naman ka. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng eye-opener. Noong mapangaralan ko siya. Salamat sa Diyos, nasa kabilang buhay na siya. At least, bago mala siya mamatay, kaibigan, nakapaginig siya ng salita ng Diyos. Kaya nung uli ko siyang binalikan, sabi ng kapatid niya, ay wala na si kuya. Patay na. At least, namatay siya na meron siyang
salita ng Diyos na dumating sa buhay niya. Yan ang gusto ng Diyos sa ating kaibigan. Bago man lang tayo mamatay, madalan tayo ng salita ng Diyos. Kasi, alam niyo po yung, halimbawa, ang sabi ni Jesus sa Mateo 4:4, nung panahon na si nag-fasting, at natapos yung fasting niyang 40 dias, 40 days and 40 nights, ay tinukso siya ng dyablo. Ngayon, ang panunukso ng dyablo ganito. O Jesus, ito yung mga bato, gawin mong tinapay. Kasi gutom ka na. Ikaw ba naman mag-fasting ng 40 days, di ka ba magugutom, kaibigan? Pero nagkamali si Satanas. Ang pinuntiri niya si Jesus. Hindi niya alam na si Jesus anak ng Diyos. Pero, siyempre, pag anak ka ng Diyos, pababayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Amen. Maging ang mga mananampalataya ngayon dito sa ibabaw ng lupa. Pag anak sila ng Diyos, hindi sila magugutom. Ako po, sinasabi ko, hindi ka magugutom. Ako lang. Matagal ako walang trabaho. Si Mrs. ganun din, meron mga anak kami nag-aaral. Pero sa awat tulong ng Diyos, nakikiraos ang pag-aaral nila. Minsan may nagtanong pa sa akin, may ganun ka bang bahay? Wala. Wala kami sariling bahay. Anong trabaho mo? Wala. Saan kayo kumakain? O saan nagbumula pagkain nyo? Hindi sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay pagkain ka ako. Bakit? Sa totoo lang. Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Sinong provider ng pagkain? Ng Diyos. Kapag isa ka mananampalataya sa Kanya, hindi Kanya pababayaan. Sabi ko nga po sa inyo, sa aking pangangaral, hindi ako nagugutom. Totoo yun. Meron akong pinuntahan, 2 oras, naglakad ako, papunta Powi. Mainit pa, nakapayong lang ako. Pero hindi ako nakaramdam ng gutom. Papunta, 2 oras. After ng mga Bible study ko ron, pauwi, 2 oras. Lalakad lang. Nagutom ba ako? Hindi. Ganyan ang Diyos kung gumawa. Hindi ka magugutom, kaibigan. Pag isa ka ng mananampalataya. Totoo. Totoo, ha? Yung totoo kang mananampalataya. Alam ng Diyos kung niloloko mo lang siya. Yan. Tignan niyo po ang sabi niya sa Mateo 4:4. Balik ko yung panunukso ng dyablo. Ang sabi rito ni Satanas, Mateo 4:3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Kasi po, nag-fasting si Jesus ng 40 dias, day and night. Kaya tinukso siya. Anong sagot ni Jesus? Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dalawa, ang kalagayan ng tao, may physical, ito. Mayroon tayong spiritual, yung nasa loob ko, kaya ako gumagalaw. Nagalmusal na ako nila. Pinakain ko na yung katawan lupa ko. Tinapay ako, tsaka kape. Tama na yun. Pinasalamatan ko ng Diyos doon. Yung iba, pagka gano'n lang, hindi pinasasalamatan ng Diyos. Ngayon, ito naman, pinakakain ko ang aking kaluluwa. Di ba? Pangilan na ito, pangatlong bahay na ito. Yan ang biyaya ng Diyos. Kapag mananampalataya kang totoo, hindi kanya pababayaan sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa aking mga pangangaral, hindi po ako pinababayaan ng Diyos. Amen? Ganyan po ang Diyos. Kaya tayong mga tao po, isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Panahon na po ng pagsuko.
Ayan nyo ang Panginoon ang tumulong sa inyo. May problema kayo, ayan nyo ang Panginoon ang tumulong. God bless us all po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng katotohanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya po si dating ex-chairman Guillermo. Ayun, nakakapakinig nila kasi may mga border po dyan. Kahit pa paano, narinig po nila ang Bible study. Po, sige po. Dito po tayo sa tahanan niya sa Barangay 97, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all.